Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, makakasama natin si Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon ngayong Monday? Yes, good morning, President. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Hanging amihan pa rin o northeast monsoon ang dominant weather system na iiral at makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa, partikular na po dito yan sa northern at maging sa may central Luzon. Balikan lang po natin ang hanging amihan po ay may katangiang cold and dry. So ibig sabihin po ito rin yung dahilan ng paglamig ng ating panahon sa ating bansa, lalong-lalo na po yan sa gabi at sa madaling araw. Pero bukod po sa hanging amihan na yan, meron pa rin presence ng easterlies o yung hangin naman mula sa silangan. Dahil po sa dalawang wind systems na ito, nagkakaroon ng convergence o yung pagsasalubong ng dalawang hangin. So mula po sa convergence na ito, magkakaroon naman ng mga convective clouds at magpapaulan po yan sa mga areas tapatan nito. At para po sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras, asahan po ang medyo maulang panahon pa rin. Dito po yan sa may Eastern Visayas, so kasama pa rin po dito ang Samar at Leyte provinces at maging dito rin po sa may Davao region. Asahan po ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa may Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at ngayon kasama na rin po itong Calabarzon at ang Bicol Region. Magkakaroon po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated light rains lamang. At para naman sa natitirang bahagi pa na ating bansa, maganda naman po ang panahon pero may mga posibilidad pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o sa gabi. Sa ngayon po ay nakataas ang gale warning dito po yan sa seaboards ng Northern Luzon at pati rin po dito sa Eastern Seaboard ng Central Luzon. Para sa mga kababayan natin na meron po mga maliliit na sakyang pandagat, hindi pa rin po ligtas para sa inyo ang pamamalaot sa mga nabanggit na baybayin. Mapanganib po ang malalaking alon kaya naman mag-intay po ng abiso ng Pag-asa at mag-monitor lagi sa lagay ng ating panahon. Samantala, patuloy po nating binabantayan ang lagay ng mga kaulapan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang kay weather forecaster Fernando Cada, may mga models na nagpapakita ng maaaring susunod pong mga araw ay may ma-develop at pumasok dito po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At gayon pa man, magbantay pa rin tayo sa mga pagbabago at maging handa sa lahat ng oras. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 6:09 ng umaga. Mga kababayan, ng unang linggo po ng bawat taon ay tinalaga bilang National Time Consciousness Week. Dito po sa Pag-asa at sa Panahon TV, malaki po ang suporta namin dito. Kaya naman gusto namin na mahikayat po ang bawat Pilipino na itama o magkaroon tayong lahat ng synchronized time devices. Malaking tulong ito para magkaroon ng mas maayos na sistema sa lahat ng ating mga gawain at mas maipakita natin na ang mga Pilipino ay may malawak na pagpapahalaga sa tamang oras. At yan po ang latest mula sa abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magandang umaga, balik sa inyo, President. Maraming salamat, Amor La Rosa.